balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Yung tila obsesyon nitong mga anti-Duterte na ipa-inhibit itong mga sinasabi nilang bias judges. Tinutukoy nila ng mga pro-Duterte na mga nagpapapicture daw kay BP Sara, kasama ni BP Sara. Paano naman yung mga bias din na anti-Duterte katulad nitong si Risa Ontiveros, etc. etc. Kung ipapa-inhibit lang po natin ang lahat ng senator judges, wala na talaga mangyaring hearing, no? Labag po sa constitution yan. Kasi obsession nila yan. Isa lang ang tanong natin, mahina ba masyado yung inyong mga ebidensya? Takot kayo? Kasi alam niyo po, kung malakas po yung ebidensya nyo, wala kayong pakialam sa judges, di ba? Sabi nyo nga, tao ang magpapasya, di ba? Kasi masyado kayong concern sa judges. Bakit judges po ba lang yung marunong tumingin ng ebidensya at marurunong na po mga tao ngayon? Okay. Talaga naman po dismiss na. Sila lang naman nag-insist. At iba pa pong mga balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa ba. So, sari-sari pong balita to, no? Pero yun po, doon po nag-uugat yung ating, yung obsession talaga nila na parusahan tong Senado dahil hindi pumapabor sa kanila, no? Yung meron pa ako na basa no, na dapat daw mali daw po yung pagre-remand o pagbabalik dahil dapat daw yan ay pumapayag daw yung Kongreso o yung HOR. Kita nyo na? Bakit kinakailangan ng akala nila dahil co-equal daw po ang Kongreso, co-equal daw po yung Senado at saka mga congressman. Talagang po no, nasanay po tong mga congressman na to na talagang mga spoiled ba na sila nasusunod, no? Hindi po ubra na pareho na co-equal. Paulit-ulit na po tayo, hindi na po co-equal yan sa impeachment court. Judge po yung mga senador, prosecutor po yung mga congressman. Paano magiging pantay yun? Inuutusan ng judge yung mga congressman, sinuli sa kanila at ibabalik lang to ayon dun sa dalawang ipinag-uutos. Kahit po pangkaraniwang Pilipino, naiintindihan yan. Alam nyo, hindi na ubra kayong mga dilawan, mga kaparian, mga civil society, o nga pala, no? Yung hamon po ninyo na pagkapalpak yung ginawa ng Senado, magkakaroon kayo ng EDSA Revolution. Asa na EDSA Revolution? Asa na yung magpupunta raw ng EDSA? O ilang araw na? Ilang araw ng binasura, dinismiss Akala nyo kasi sunod-sunuran pa sa inyo mga Pilipino. Hindi na po, last na yon. Kasi nakita ng mga Pilipino, nakadalawang EDSA tayo, pinapalitan nyo lang di ba? Kayo lang ang gusto nyo maghari, kayong mga dilawan, kakamping, yan. At yung mga kauri ninyo. Kayong mga makakaliwa. Gusto nyo kayo lang ang maghari sa Pilipinas Pag natatalo kayo sa eleksyon, hinahanapan nyo ng paraan para mag-people power. Sawa ng mga tao dyan. Wala kayo nayakag, no? Akala ninyo, yung mga tao dati pa rin. Akala ninyo, isang panawagan lang ng mga pare, meron ng tatalima.
O, bakit wala nag-aaya sa inyo na mag-people power sa EDSA? Wala na kasing susunod sa inyo. Asa na yung nagbabanta na mag-people power? Asa na yung mag-EDSA revolution? Wala. Sa totoo lang, wala naman talaga kayong puwersa na. Kayong mga maiingay na bataan ni Hontiveros. Wala na kayong kakayahan, no? Okay, real talk po tayo. Kahit anong gawin ng Senado na hindi pabor sa inyo, magdadakdak, same old people, old talaga as in old na tumanda na kayo, na sama-sama, kayo-kayo pa rin. Kayo-kayo pa rin, pero Aquino pa rin. Ngayon, yung apo na ni Ninoy, no? O, kayo-kayo pa rin yan eh. Sila Christian Monsod pa rin, asawa pa rin ni Winnie Monsod. Same old people, talagang old na talaga. Sila De Lima pa rin, sila Kiko Pangilinan pa rin. Wala pong pagbabago yung mga taong nagtatangka mag-people power na yan. Okay. Wala na po kayong puwersa. Yan ang tanggapin ninyo. Angal lang kayo ng angal. At nakita na po yan ng 18 senador. O, hindi naman amin yan eh. Di ba? Hindi po amin yung 18 na yan. Ilan lang dyan ang Duterte? Si Bato, si Bongo, si Bato, si Bongo, at saka si Robin Padilla lang ang tunay na Duterte dyan. The rest, yan na po yung mga baliktarin kung saan sila makikinabang. Lahat-lahat po yan. Ngayon, pinakikinabangan natin sila. Walang problema. Ganun din. Gamitan lang po ang laban ngayon. 3 lang po ang Duterte dyan sa mga yan. Sama na natin si Tol, pero bumaliktad si Tol. Pero tignan nyo, yung mga bilyar. Real talk tayo. Nung matatalo, nung alam na nilang tagilid na sa mamamayan yung si BBM, tsaka nila pinabaliktad si Camille, di ba? Bakit hindi nung simula pa lang, bakit hindi Duterte agad? Pero wala pong problema yan. Welcome po sa mga Duterte yan. Welcome po. Ganyan po talaga ang politika. Ngayon, nauunawaan nyo na. Yung sinasabi ko, kasi pag nag-announce ako dito dati, na huwag niyong problemahin yung mga congressman kasi magbabalik-tarin daw yan. Magbabalik-tarin naman yung mga yan. Diba ang iniisip nyo, tatanggapin ba natin? Talagang tatanggapin natin. Bakit hindi mo tatanggapin? Ganyan ang politika. O, tignan nyo. Tinanggap natin yung 18, di ba? O, ganun lang talaga. Ibig nyo ba sabihin, yung 18 na yan, pro-Duterte na yan? Yan ba mga Cayetano na yan? Pro-Duterte na yan? Bakit sila tumakbo sa alyansa? Si Pia Cayetano. Masasanay na kayo. Sa politika rito sa Pilipinas, gamitan lang. Ang tunay na Duterte dyan, 3 lang. Sa mga present senator. Miski si Amy. Alam natin lahat na ng karakas ng mga yan. No? Huwag na tayong mag-ikutan lahat. Pero, hindi po tayo yung purista-purista. Kasi, kung i-reject natin ang lahat ng gustong sumapi sa atin, di 3 lang po yung talagang PDP laban dyan. Una, hindi po gagawin ni Tory yan. Ikalawa, putya, bakit hindi? Kung ibubulgar niya mga kasamaan. Di ba? Ganun naman yun eh. Once na bumuliktad, halimbawa to si Amy. Di ba? Ano ang termino ni Claire sa kanila? Isang manggagamit at sa nagpapagamit. Si Amy tsaka si... sa isang banda, totoo yun. Ako kasi wala akong palabok eh. Sinasabi ko sa inyo yung totoong nagaganap. Katulad niyan, yung may sinasabi rito si Bibi Sara. Pabiro po to, pero malapit sa katotohanan, di ba? Sabi niya,
Para siyang naka-hostage. Si Senator Amy to, tinutukoy ni BP Sara. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang siya kung maibabalik niya si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, ibig sabihin, masakit mang sabihin, no? Kasi yung iba, ginagamit na naman ni Amy si BP Sara. Hindi ba tayo naniniwala doon? Naniniwala tayo doon. Bakit? Tumakbo ng alyansa yan. Si Amy Marcos eh. Nung pinahuli nila si Tatay Digong, ang bantot na ng alyansa, alam na ng mga may perang kandidato, yung iba hindi lang makabaliktad eh. Subong-subo na eh. Di ba? Pero si Camille Villar at saka si Amy Marcos, nakita nila na matatalo sila kung mananatili sila kay BBM. Alam na ni BP Sara yan. Kayo naman, no? Di ba? Kung alam na ni BP Sara yan, ano tong lagi sila magkasama? Ayan, no? Sabi ni BP Sara, hostage niya. Ibig sabihin, ako hindi ko naman sinasabing ganito nasa isip ni BP Sara. Pero ako, ang basa ko dyan, ginamit nyo na ako nung magkapatid. Ngayon, gagamitin naman kita laban sa kapatid mo. Diba? Sino bang mga nag-expose ngayon sa tingin nyo? Sino nagpapalabas? Yung mga, kunwari, BP. Siyempre, hindi tayo papayag na ang BP si Amy Marcos. Una, walang sense dahil si BP Sara lang nagligtas sa kanya, pandose siya eh, di ba? Kung hindi dahil kay BP Sara, laglag yan. Kailangan ang ang magiging vice ni BP Sara, talagang may ambag, no? May madadala siya sa alyansa. Yun po yun. At marami po yan. Kaya lang, kulang tayo. Tignan lang natin yung play ng mga Duterte. Okay. So, ang basa ko rito, sa lagi nilang pagsasama, may nanggagamit at may nagpapagamit. Di ba? Kung sino ang nanggagamit at nagpapagamit, kanino, bahala. Okay. Tiwala lang kayo sa mga Duterte. Magtiwala lang po tayo. Kanino kayo magtitiwala? Kung hindi sa mga Duterte. Kalimutan nyo na yung mga nangyari no. Basta solid kayo, mag-Duterte kayo. Mag-away-away man yung mga vlogger kung saan lugar sa mundo. Hindi naman, pakialam nyo sa mga vlogger na nag-away-away ng mga Duterte. Di si Duterte pa rin suportahan. Wala na po makakapag-claim ng vlogger ngayon. Kilala nyo na po yung mga vlogger ng mga Duterte. Wala na po makakapag-claim ngayon na sila yung tunay. No? Nakita nyo na po na yung mga Duterte kaiba. Hindi yun katulad ng mga vlogger ng ni BBM na isa lang mga sinasabi. Nakita nyo na po ngayon na yung mga vlogger ni Duterte may kanya-kanyang utak. Hindi na didiktahan ng kahit sino. Basta ang common denominator lang namin pare-pareho. Pare-pareho namin sinusuportahan yung mga Duterte. Okay? Ngayon, kung yung iba bumaliktad, hindi po ibig sabihin nun, nagbabaliktaran na yung mga Duterte. Talagang hindi talaga Duterte. Hindi talaga Duterte yan. Ginagamit lang yung mga Duterte. Ganun lang po yun. Parang si Tol. Balik loob. Katulad yan si Tol. Pag nagbalik loob ba si Tol, ibabasura natin? Siyempre hindi, di ba? Ganun talaga ang politika. At least kayo, nasasanay na kayo ngayon. Sino ba magsasabi na ating nga si Chis Escudero? Punta waiter nga yan. Pero,
nagagamit natin siya to our end. Ganun lang po yun. Ganyan po talaga yung ano, yung mga politiko. O ito po, dahil nakakita na naman sila ng mga katulad nito, o nagsasama-sama. Yan, dyan sila gigil na gigil eh. Pag nakikita nila nagpapapicture kay BP Sara eh. Di ba? Narin ba si BP Sara? Wala nga pala. Wala naman si BP Sara dyan. Ayan po sabi, it's a matter of delicadeza. Senators who openly support Sara must inhibit a senator judge in the impeachment trial. Yan po ang sabi nito. Napapansin nyo yung mga nagpo-post para kay Marcos, mga walang pangalan, tagapagmulat, happy pepe, kung ano-ano lang ng mga, kasi hindi mga tao yan, nakita na natin, di ba? O, sino yung nag-aakusa na may mga troll-troll? O, kayo pala yung nagtotroll. Kaya lang, wala rin pong bisa yung troll nyo. Kasi yung mga nanonood o yung mga nag-i-engage sa mga post ng mga trolls din. Isa lang po nakinabang. Ang nakikinabang po sa mga troll farm, yung may-ari, yung gumawa po ng troll farm. Kasi binabayaran siya, hindi ka naman gagawa ng troll farm nang hindi ka binabayaran, di ba? Okay. Sa madaling salita, wala pong pakinabang yung nagbabayad sa troll farm. Kaya yan po ang mga unang mawawalan ng trabaho. Pagdating, biruin mo yan, no? Binutas na nila, tapos tinakpan lang, no? Dahil nilipat yung daanan, no? Palpak din. Okay. Kaya madadala yan eh. Madadala yung kung sino man mga nagbayad dyan sa troll farm. Hindi nyo po mako-convert yung troll farm. Hindi nyo yan kayang i-convert sa boto. O, yung honest to goodness na suporta ng mamamayan, yun po talaga eh. Pucha, tuwan-tuwa sila eh. Boss! Papakita ng mga nag-troll. Boss, may 10 million engagement. 10 million engagement? Ayos yan ah. Bayad ka na, boss. May 10 million, hindi alam ng boss niya. Lahat ng mga nag-engage doon sa post na umabot ng 10 million, panay mga troll. O, ilan lang yung tunay na tao ron. Wala rin pong kwenta. Yan po yung napatunayan itong nung nabisto ng OpenAI na troll farm dito po sa Pilipinas. Sino na nga po yung napaboran daw ng troll farm na yan? O, panay papuri kay BBM, panay panira naman kay BP Sara. Yun yung sinasabi natin. Kung sino yung mga nag-aakusa. Mga sagi. Hindi ko naunawahan yun. Okay, ito naman po. Katulad ng kanyang sparring partner, no? Na si Tito Soto,